Because I believe, Mr. Chair, nung wala pa ako sa media, akala ko pag nasa loob ng kulungan, loko-loko yan, siraulo yan. Hindi lahat na nakakulong ay kriminal o may ginawang kalokohan. Marami sa kanila nakulong dahil sila'y mahirap. Alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protektor ng mga kriminal versus sa mga biktima? Kasi tuwing merong mga nahuhuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo yung mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Well, natural kasi meron din karapatang pantao yung suspect, kahit na suspect yun, Mr. Chair. Yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. In all instances po that there are, for example, rape cases, we do not interfere when the policemen apprehend the suspects because we believe that they have to answer for the crime. Hindi mo na-gets. I mean, any crime committed by any person and then sila ay na manhandle ng mga kapulisan o ng authorities, nabugbog, nabatukan, diba, natadyakan, etc. etc. So violation of human rights, yung karapatang pantao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So doon kayo focus. Pero kung akong tatanungin personally, dito muna ako sa victim. From now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes, sir. Wag masyado for the suspects. Apo. May request na ako sa inyo, ma'am. Sabi niyo po, dumadalaw kayo sa mga kulungan, detention facilities. Good. In fact, meron akong pinapasang bill and pwede mong back upan yung pinapasa ko. Yung magkaroon ng CCTV sa lahat ng mga jails, even sa NBP. So kung merong CCTV, mamamonitor yung activity sa loob ng preso. Basta doon na sa common area, wag siyempre sa mga CR para monitor yung activities nila. Yes, Your Honor, we commit to submit a position paper to support your bill po and issue a statement. Thank you. Attorney Digia, ano po yung mga bills na na-propose nyo sa Congress at naipasa na if ever meron? Yes po, meron po kaming legislative agenda na ipinasa po sa Kongreso at sa Senado. Una po dyan is yung National Preventive Mechanism Bill. Lagalayon po yan na mag-establish ng isang ahensya na mag-monitor ng mga piitan. Pihitan, nabanggit mo yan. Let me Yes, interrupt po. you. Diyan sa Caloocan City Jail, maging Quezon City Jail, maraming mga preso na mamatay dahil sa tigdas dahil overcrowded sila. So what I need you to do is from now on, mag-ikot kayo sa mga city jails, i-decongest mga yan. Because I believe, Mr. Chair, nung wala pa ako sa media, akala ko pag nasa loob ng kulungan, loko-loko yan, siraulo yan. Hindi lahat na nakakulong ay kriminal o may ginawang kalokohan. Marami sa kanila nakulong dahil sila'y mahirap. Meaning, wala silang proper defense, nakursunadahan sila dahil maliit sila, wala silang kalaban-laban. Maraming nagdurusa doon na walang kasalanan only to be absuelto after many years and nagdusa na yung pobre. So I want you to visit those jails and then tingnan nyo sino yung mga tingin yung inosente at baka pwedeng ipaglaban at sila'y ma-release. And then pakimonitor nyo rin yung mga detainees sa mga presinto, yung mga jail cells ng mga kababaihan kasi there were so many instances na inaabuso, sinusyota sa ibang pagkakataon na media pa ito, Mr. Chair, nire-rape pa ng mga handlers ng mga pulis. So pakimonitor lang yan. Yes po, Your Honor. From now on, dapat meron kayong monitoring system na pag nabalitaan nyo na merong mga mahirap tayong kababayan na biktima ng pang-abuso ng ninuman, doon kayo full force We agree, Your na Honor. magbigay ng assistance. Apo. Especially doon sa maliliit nating kababayan. Magkano ba total financial assistance nyo? Right now po sa GAA 3 million lang po siya. Gawin natin 30 million. Seriously. Same bagay po yan. Hindi ako nabibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Kasi Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. Yes. At ito yung CHR. Yes. Ang pwedeng itaguyod yung sinasabi niya ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit natin mga kababayan, mga naghihikahos, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon na manggagaling sa ating batas, sa ating gobyerno.